Hinamak na manugang. Kabanata 946 ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagsasalita ay nalinang na sa maagang yugto ng Golden Core, at malapit nang makapasok sa gitnang yugto. Mula nang siya ay isilang, siya ay nagsasaka ng mapait, nagawa lamang niyang maabot ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay ng hakbang-hakbang, ngayon, bigla na lang siyang mapalayan, syempre, siya ay lubhang ayaw. Malamig na sabi ni Alex Dixon, dahil iyon ang kaso, hahayaan kitang maranasan ang lakas ng isang nascent soul expert. Pagkasabi noon ay winagayway niya ang kanyang kamay at isang sinag ng espada ang lumipad mula sa kanyang kamay. Boom, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na yon ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas dahil agad siyang sumabog. Isang mainit na ulan ng dugo ang bumuhos sa katawan ng lahat ng miyembro ng pamilya Wang na nakaluhod sa lupa. Sa isang iglap, ang mga miyembro ng pamilyang Wang na nakaluhod sa lupa ay natigilan, lahat sila nanginginig sa takot. Masyadong malakas, anong mga eksperto sa Golden Core at Nascent Soul na mga eksperto ay hindi sa parehong antas. Kung ikukumpara ng isa ang Golden Core Stage Cultivator sa Lion King, madali niyang malalampasan ang lahat. Pagkatapos, ang isang Nascent Soul Powerhouse ay ang Jurassic Overlord Dragon, maaari nitong lamunin ang Lion King sa isang kagat. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, walang awa. Tila ang isang dalubhasa sa Golden Core ay nagkaroon lamang ng isang tagumpay mula sa isang dalubhasa sa Nascent Soul, ngunit kahit 10,000 eksperto sa Golden Core ay hindi makakapasok sa Nascent Soul na kaharian, ang higit pang nilinang, mas mahirap itong masira sa bawat oras. Kahit na para sa isang maagang eksperto sa Nascent Soul, napakahirap na umabante sa kalagitnaan ng Nascent Soul stage. Gayunpaman, sa sandaling makapasok ang isa, ang agwat sa pagitan ng dalawa ay katumbas ng isang malaking kalaliman. Nang makitang pinatay ni Alex Dixon ang isang eksperto sa Golden Core sa isang pitik ng kanyang daliri, walang nang ahas na gumawa ng tunog, kahit na ang ilan sa mga eksperto sa Golden Core ay ayaw, ngunit wala sa kanila ang nang ahas na hominin si Alex Dixon. Kung ikukumpara sa pagpilayan ng kanilang sarili na mga ugat, karamihan sa mga tao ay piniling iligtas ang kanilang buhay. Matapos alisin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, malamig na sabi ni Alex Dixon. Bakit hindi nakita ni Dixon Yulong ang kanyang mga tao nang dumating siya sa Three Water Town sa pagkakataong ito? Hindi nang ahas si Old Man Wang na maging pabaya, mabilis siyang lumuhad sa lupa at sumagot, pumunta lang siya sa Wang family para kumain, at pagkatapos ay dinala niya ang kanyang mga tauhan sa Green Sky Territory ng Qingjing Mountain. Tumango si Alex Dixon, nasa Qingjing Mountain ba ang Green Sky Territory? Oo. Ngunit karamihan sa mga residente sa teritoryo ay inilipat na. Ilang makapangyarihang tao lamang ang patuloy na naglilinang doon sa pag-iisa. May espiritual na bukal sa loob ng mga hangganan, at bagaman ito ay nauubos sa araw, gayunpaman, ang espiritual na mas malakas pa rin ang enerhiya kaysa sa labas ng mga hangganan sabi ni Old Man Wang at umiling ng mapait na ngiti. Ito ay tiyak na dahil ang espiritual na enerhiya sa hangganan ay limitado, ang pamilyang Wu. Ang sabi ni Old Man Wang at umiling ng mapait na ngiti, hindi lamang sila mga magsasaka, ngunit sila rin ay bihasa sa lahat ng uri ng witchcraft. Ang pamilya Wang ay hindi nang ahas na lumaban, isa-isa silang napilayan. Sa buong patio, umiiyak ang mga angka ng Wang. Mayroong kahit ilang makapangyarihang Golden Core practitioner na hindi matanggap ang katotohanan ito at nawala ng malay. Pinunasan ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at bumangon para sabihin kina Ding Qing at Ding Yu, tapos na ang aking usapin, ibibigay ko sa inyo ang pamilya Wang, kung gusto ninyong pumatay o pumatay, gawin ninyo ang nakikita ninyo, magkasya. WH. Ano, nagulat si Old Man Wang at nagmamadaling sinabi, Master Dixon, hindi mo ba gustong iligtas ang buhay ng pamilya Wang? Malamig na bamantong hininga si Alex Dixon at sinabing, syempre, tapos na ang paghihiganti ng mga magulang ko, pero hindi lang ako ang kaaway ng Wang family mo. Siyempre, babayaran kita sa ginawa mo. Naisip ni Ding Yu na haharapin ni Alex Dixon ang pamilya Wang ng mag-isa, kaya nanahimik siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos na pilayin ni Alex Dixon ang pamilya Wang, hindi niya nakalimutan ang mga sama ng loob sa pagitan nila. Labis ang pasasalamat ng dalawang babae. Sa kanilang lakas, hindi nila kayang harapin ang pamilya Wang.
Napilayan lang ni Alex Dixon ang pamilya Wang dahil iniisip niya ang dalawang babae. Kung personal niyang inatake ang mga ito, hindi niya malulutas ang galit ng kanilang buong pamilya. Higit pa rito, hindi nila kayang talunin ang Wang family, na mas maraming tao kaysa sa kanila. Kaya naman, nilumpo niya ang mga eksperto ng pamilya Wang, upang hindi na nila pigilan ang kanilang sarili kapag nakaganti na sila. Boss Dixon, salamat. Pasasalamat na sabi ni Ding Yu. Hindi na makapaghintay si Ding Ching na gumawa ng malalaking hakbang pasulong at ngumuso si Old Man Wang. Kilala mo pa ba ako? Ikaw ay, ang matandang lalaki na si Wang ay tumingin sa kanya ng may takot. Ngunit hindi niya ito nakilala kahit sandali. Namumula ang mga mata ni Ding Yu at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Asher Sky Realm, hilaga ng Ding family. Sa sandaling sinabi niya ito, ang ekspresyon ni Old Man Wang ay nagbago ng husto at hindi man lang siya makatayo ng matatag. Ding family, galit na sinabi ni Ding Ching, ano? Sa tingin mo ay mahigit 1 taon na ang nakalipas, walang nakakaalala sa ginawa ng pamilya Wang noong nakaraan, ang unang gantimpala ng iyong kompetisyon, ang Purple Fish Pearl, ay pag-aari ng ating Ding family, ang malalaking pamilya ay umalis sa Green Sky Realm, sinamantala mo ang kaguluhan para sirain ang maraming pamilyang sumalungat sa iyo, at inalis pa ang kanilang mga kayamanan sa tingin mo ay walang nakakaalala sa mga bagay na ito. Plop, wala na si Old Man Wang ng tiwala na mayroon siya ngayon, na para bang siya ay may edad na 10 taon sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa, sa sobrang takot. Masyadong matagal kong hinihintay ang araw na ito, dala ni Ding Yu ang puot habang tinutusok ang kanyang saber. Walang oras si Ding Ching para pigilan siya habang napuno ng dugo ang buong katawan ni Old Man Wang nang una siyang bumagsak sa lupa. Ate, bakit mo siya pinatay? Paano mo hahayaang mamatay ang mga bastos na ito? Natigilan din si Ding Ching at malamig na sinabi, napakatindi ng puot ko kanina kaya inatake nito ang puso ko. Talagang nakinabang ang lumang bagay na ito. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya ang mga Wang clansmen na nakaluhod sa lupa at malamig na sinabi, okay lang, wala pa bang ibang tao dito? Noon, ang buong Wang clan ang sumalakay sa aming Ding clan, unti-unti kong makukuha, ibalik, ang utang nila sa aming Ding clan. Walang pakialam si Alex Dixon sa awayan ng Ding clan. Kahit sumigaw ang mga miyembro ng Wang clan sa likod niya, hindi siya nakilala. Kaya niyang makiramay sa kanila. Ang dalawang babae ay na-stranded sa labas at nagdusa ng napakaraming taon, hindi ganoon kadaling lutisin ang sama ng loob sa pagitan nila at ng kanilang angkan. Nagkibit-balikat din si Zhao Su at tumayo sa gilid para manood ng palabas. Kung ibang babae ang humaharap sa madugong eksenang ito, natakot siya hanggang sa umiyak at sumigaw, ngunit si Zhao Su ay isang ordinaryong babae, hindi lang siya natuwa sa panonood nito, tinuruan pa niya si Ding Ching kung paano siya pahirapan. Lumingon si Alex Dixon at sinabi kay Song Renching na nagtatago sa likod ng bato, lumabas ka. Nang inig si Song Renching at walang pagpipilian kundi ang kumagit ng bala at lumakad pasulong, gayunpaman, hindi siya makatayo at bumagsak sa lupa nang mahina ang kanyang mga paa. Dixon, Master Dixon, ay wala akong kinalaman sa Wang family, kadalasan, ayaw ng Wang family sa Song family natin, hindi sila marunong magsalita. Ngo si Alex Dixon, tumayo siya at naglakad papunta sa backyard, sa pagkakataong ito, kailangan kong magpasalamat sa pagpasok mo sa amin sa pamilya Wang, kung hindi, kailangan nating gumastos ng maraming pagsisikap, sumama ka muna sa akin, may gagawin pa ako sa iyo. Mabilis na tumayo si Song Renching habang nanginginig, sumunod siya sa likuran niya, nakaramdam ng sobrang kaba. Si Zhao Su, na nakikinig sa gilid, ay agad na sumunod sa kanya. Paano niya na-miss ang ganoong magandang bagay? Dumating si Alex Dixon sa likod bahay ng Wang family at itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang isang malaking tansong pinto. May mga magic formation sa makapal na bronze na pinto na pumihil sa pagpasok ng mga tagalabas, ito ang bodega ng pamilya Wang. Tumingala si Zhao Su at sinabing, hayaan ang mga tao ng Wang family na lutisin ang porma sayon, ang mga magic formation na ito ay napakabangis. Ang mga lalabag ay maaaring sipsipin ang kanilang kaluluwa o madudurog ang kanilang mga buto. Hindi na kailangan yan, umiling si Alex Dixon at biglang hinampes ng palad niya. Asterisk honglong asterisk sa isang nakakabinging tunog, ang magic formation sa pinto ay nabasag,
at ang dalawang tansong pinto ay dahan-daang bumagsak sa likuran. Sa isang malakas na putok, bumagsak sila sa lupa, na nagdulot ng malaking dami ng alikabok. Natigilan lahat ng mga tao sa likod, kahit na alam nilang si Alex Dixon ay isang nascent soul stage cultivator. Hindi nila akalain na ang isang nascent soul stage cultivator ay magiging napakalakas. Diretso ang tingin ni Alex Dixon at pumasok sa bodega. Sa harap niya ay isang kislap ng gintong liwanag. Kabanata 947. Hindi naman sa may bundok na ginto at pilak sa bodega, pero maraming mahiwagang kagamitan sa loob. Maraming mga magic weapon ang mga high-grade na item na wala ng libu-libong gintong barya sa merkado, ngunit ang mga magic weapon ay natatakpan ng isang layer ng alikabok, maliwanag, matagal nang walang gumalaw sa kanila. Hindi napigilan ni Chin Lei na sabihin, napakaraming bagay dito, siguradong ninakawan sila ng pamilya Wang. Malamig na utos ni Alex Dixon, Ding Qing, Ding Yu, dalhin mo ang iyong mga tauhan at suriin sila. Bagamat alam ng lahat na dapat mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa bodega ng pamilya Wang, ang eksena sa harap nila ay lumampas pa rin sa kanilang imahinasyon. Nang lumipat ang lahat ng pamilya sa Green Sky Realm, sinamantala ng pamilya Wang ang kaguluhan upang lipulin ang maraming pamilya na sumalungat sa kanila at kinumpiska ang kanilang mga ari-arian. Bilang karagdagan, sa paglipas ng mga taon, ang Wang clan ay sinakop ang numero 1 posisyon sa lakas ng labanan ng Three Rivers Town. Ang ibang pamilya ay lubhang magalang. Bawat taon, nag-aalok sila ng maraming kayamanan at kayamanan. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Wang ay halos kasing yaman ng isang bansa. Ang mga artifact na ginto, pilak, at jade ay halos lahat ng lugar sa lupa, at ang 12-dosenang mga safe box sa bodega ay puno ng mahalagang jade, kaligrapya, at mga antik ng pagpipinta. Anuman sa mga item na ito ay maaaring ibenta sa mataas na presyo sa black market, napakagasta para sa Wang clan na basta-basta itapon ang mga ito sa bodega na parang repolyo. Gayunpaman, para kay Alex Dixon, ang mga bagay na ito ay mabibili ng pera ay wala na sa kanyang paningin. Ang inaalala niya ay ang mga Wang family na nakaimbak sa bodega ng pamilya Wang. Naglakad si Alex Dixon sa gilid ng dingding at tumingin sa taas at ibaba. Sa isang malaking istante ng mahogany sa tabi ng dingding, 12-dosenang magic weapon ang nakatambak. Casual niyang kinuha ang isang crystal clear suat jade box, pagkakuha pa lang niya ay nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Binuksan ni Alex Dixon ang jade box. Sa loob ay isang maayos na hanay ng mga jade needle. Ang mga karayom ng jade na ito ay kasing transparent ng mga kristal ng yelo, sila ay kasing manipis ng buhok at naglalabas ng malamig na hangin, dahil sila ay masyadong transparent, ito ay halos imposible upang makita ang mga ito sa kahon. Ano ito? Curious na iniunat ni Chin Lei ang kanyang ulo, ginagamit ba ito sa acupuncture? Ito ang ice crystal needle, ito ay sobrang lamig, at kadalasang ginagamit bilang isang nakatagong sandata, sabi ni Alex Dixon. Karamihan sa mga magic weapon sa bodega ay naitala sa 9 Profound Heaven Scripture. Ang ganitong uri ng ice crystal needle ay maaaring ituring na isang middle-grade magic weapon na pino gamit ang 1,000 taong gulang na si Cold Jade. Ito ay kadalasang ginagamit ng babaeng magsasaka bilang isang nakatagong sandata. Ito ay magaan at dala nito, hindi nakikita at walang kulay. Bagamat maliit ang karayom na ito, ang kapangyarihan nito ay lampas sa imahinasyon, hanggat ito ay ginamit ng Waistow, maaaring gamitin ng isang Chi condensation cultivator ang karayom na ito para masira ang depensa ng isang golden core cultivator at patayin siya. Bukod dito, hanggat ang isa ay nasaksak ng ice crystal needle na ito, ang malamig na hangin ay agad na sumasalakay sa linya ng dugo ng isa at dumadaloy kasama ng dugo. Sa loob ng 1 minuto, ang taong nasa saksak ay mamamatay sa yelo. Ibinaba ni Alex Dixon ang jade box at kinuha ang isa pa. Isa itong dagger na hugis itim na gasoklay, nakabalot ito sa isang lumang kaluban ng balat ng piteng, ang punyal ay ganap na itim at walang anumang metal na refleksyon, parang plastik na laruan. Ang bagay na ito ay isa ring magic weapon, hindi mapigilan ni Chin Lei na magtanong, mas malala pa ito kaysa sa aking saber. Ganun ba? Ngumiti si Alex Dixon at casual na kinuha ang kutsilyo at gumuhit ng linya sa safe. Bahagyang hiwa ang ginawa niya, ngunit ang 5 pulgadang makapal na steel safe ay nahati sa kalahati na parang tofu,
ang ginto, pilak, at alahas sa loob ay nahulog sa lupa. Malakas kaya, natigilan si Qinlei. Ito ay isang high-grade magic weapon na Sonic Blade. Ito ay pinino gamit ang dugo ng mga Golden Core Cultivator at ang pagputok ng magma sa ilalim ng karagatan, hindi banggitin ang bakal. Ang paggamit nito sa pagputol ng mga diamante ay kasing dali ng kumakain ng tofu. Paliwanag ni Alex Dixon, nakakamangha, nanlaki ang mga mata ni Qinlei. Kilala ang brilyante bilang ang pinakamahirap na materyal sa mundo, ngunit ang kutsilyong ito ay talagang napakatalam. Nag-inject si Alex Dixon ng bakas ng potensyal na enerhiya sa sinumpaang sound blade at inalag ito sa hangin. Isang layer ng mahinang itim na fog ang lumitaw sa paligid ng talam, na naglalabas ng kakaibang aura. Ang ilang mga tao sa tabi niya ay hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa itim na fog, na puno ng takot ang kanilang mga puso. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, may spellcast ang blade na ito, maaari nitong guluhin ang isip ng kalaban at makaramdam ng takot ang kalaban, maliban na lang kung isa itong nascent soul cultivator, imposibleng hindi maapektuhan ito. Anong magandang bagay, makakatulong din ito sa labanan, naglalaway si Qinlei habang nanonood. Sinulyapan siya ni Alex Dixon at casual na iniabot ang moldite na talam sa harapan niya, ibigay mo na. Talaga, natigilan si Qinlei at hindi makapaniwalang nagtanong, pinakamatanda na kapatid na lalaki, ito ay isang high-grade magic weapon. Ang halaga ng isang high-grade magic weapon ay katumbas ng isang pambihirang mahalagang jade sa mata ng isang ordinaryong tao. Ito ay isang bagay na maaari lamang mapagtanto ng swerte. Higit pa rito, hindi ito isang bagay na madaling mapino, nangangailangan ito ng hindi bababa sa 100 o higit pang mga magic na armas upang sirain bago ito maging isang mataas na uri ng magic weapon. Hindi ko na kailangan ng high-grade magic weapons, kunin mo at protektahan mo ang iyong sarili, mahinang sabi ni Alex Dixon. Ang Eastern Emperor Bell, Water Spirit, at Sword Soul sa kanyang katawan, lahat sila ay sinaunang divine-grade magic weapons, higit pa rito, sa kanyang kasalukuyang cultivation, hindi na niya kailangan ng high-grade magic weapons. Salamat, eldest senior brother, ako, ang senior brother mo, ay susunod sa iyo sa buong buhay ko. Kung gusto mong umakyat ako sa bundok ng mga talam at lumubog sa dagat ng apoy, hinding-hindi ako tatanggi, tuwang-tuwa si Qinlei. Kinuha niya ang cursed sound blade at mahal na mahal niya ito, pero, eldest senior brother, paano ko gagamitin itong cursed sound blade? Pag-aralan mo sarili mo. Pagkatapos sabihin yun, tumalikod si Alex Dixon at inilatag ang spiritual sense, maingat na hinanap ang bodega. Bagaman mayroong maraming magic weapons dito, pati na rin ang maraming high-grade magic weapons, wala silang silbi sa kanya. Si Zhao Su ay patuloy na lumilingon sa paligid, ngunit sa kasamaang palad, gumagamit siya ng pamaypay. Bagamat maraming mga high-grade magic weapons dito, wala sa mga ito ang angkop para sa kanya. Bigla, ang kanyang spiritual sense ay tumawid sa isang sulok ng bodega, at ang kanyang puso ay nanginginig. Agad na humakbang si Alex Dixon at sinipa ang kanilang mga antik, nakita niyang may brocade box sa ibaba. Ang kahon ay makulay at may burden ng kakaibang rune, maraming alikabok ang naipon sa kahon, at ito ay napakaluma, malinaw, ito ay itinapon dito, sa loob ng maraming taon, halos walang nagtanong tungkol dito. Dinampot niya ang kahon at agad na nabigla. Ang bagay na nasa kahon ay talagang nagkaroon din ng reaksyon, at agad itong umalingaw sa kanyang spiritual sense. Napansin din ni Zhao Su ang kahon at napabulalas. Ang kahon na ito ay may simbolo ng ating wizard tribe. Akmang bubuksan na ni Alex Dixon ang kahon, may biglang ingay sa labas ng pinto ng bodega, nariyan din ang panunumbat ni na Ding Qing at Ding Yu. Sino ang nagpahintulot sa iyo na sumakay, magwala ka? Tapos, may tunog ng away, tila nagpalitan na ng suntok ang magkabilang panig. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at agad na lumabas. Mayroong higit sa 100 tao na nakatayo sa labas ng pinto, lahat sila ay nakasuot ng maiikling itim na damit, at ang kanilang kasuotan ay lubhang kakaiba. Marami sa kanila ay may mga pulang ron sa kanilang mga mukha, at sila ay parang mga pagano. Ang pinuno ay isang matipunong lalaki sa isang itim na damit, ang kanyang buhok ay nakatali sa kanilang mga tirantas, at isang hugis ahas na itim na ron ang iginuhit sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha.
ang kanyang buong katawan ay puno ng layuning pumatay, at siya ay mukhang napakabangis. Nang makita sila ni Jiaoso sa unang pagkakataon, agad siyang sumigaw, "Wizard, anong ginagawa mo dito?" Nagulat ang lalaking nakasuot ng itim na ulo at tinitigan si Jiaoso ng ilang beses. Bigla siyang tumawa ng masama at sinabing, "So apo ito ng naunang elder, si Jiaoso, ilang taon na tayong hindi nagkita. Bakit ka bumalik sa Three Water Town? Don't tell me you're hindi maganda sa labas at gustong lumuhad at magmakaawa sa dakilang elder ng Wizard Clan na hayaan kang bumalik sa clan." Nagdilim ang magandang mukha ni Jiaoso at malamig na sinabi niya, "Masyado kang nag-iisip. Ang mga araw ko sa Yan Capital ay libre at walang bahid. Sino ang gustong bumalik at maging ganito sa inyo? Umiinom ng hilaw na karne at umiinom ng dugo." Siya ay may matalas na dila, at ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay agad na umungol, "Jiaoso, ikaw na taksil, huwag mong isipin na nakatakas ka na sa angka ng mga mangkukulam at nagtago sa Yan Capital. Huwag mong kalimutan na nasa iyo pa rin ang demonic God curse in your body. Hindi ka pinatay ng matanda noon dahil sa lola gustong mamatay ka ng 3 beses, siguradong hindi ka mabubuhay ng 4 na beses." Kabanata 948 bahagyang nagbago ang mukha ni Jiaoso, at may gusto siyang sabihin, ngunit pinigilan niya ito, at nanlamig ang kanyang mukha. Tanong ni Alex Dixon, "Kilala niyo ba ang isa't isa?" Malamig na sinabi ni Jiaoso, "Ito ang angka ng aking lola, ang Wizard Tribe. Ang taong ito ay tinatawag na Wu Qi, ang anak ng kasalukuyang pangalawang elder. Nagkaroon siya ng alitan sa aking lola sa nakaraan. Ang Wizard Tribe ay nakatira, lahat sa Green Sky teritoryo at palaging nakahiwalay sa mundo upang hindi ko alam kung anong uri ng nerbiyos ang napuntahan nila ngayon. Ngunit talagang naubusan sila." Sinabi ni Wu Qi na may malungkot na mukha, "Inimbitahan kaming magbigay ng respeto sa pamilya Wang, hindi ko inaasahan na mahuhuli kami. Sa totoo lang, may napakalaking pagbabago sa pamilya Wang." Pagkasabi nun ay nagtaas-baba siya at tinignan si Alex Dixon mula ulo hanggang paa. "Hindi ko talaga inaasahan na ang isang tagalabas na tulad mo ay magiging napakalupit at walang awa. Nalilipulin ng pamilya Wang sa sandaling dumating ka." Alex Dixon said in a flat tone, "I can do whatever I want. May kinalaman ba ito sa'yo?" "Ikaw?" Lumitaw ang galit sa mukha ni Wu Qi. Tiningnan niya si Alex Dixon mula ulo hanggang paa at sinabing may malamig ng ngiti, "Talagang may kumpiyansa kang patayin ang mga tao ng Wang family. Gayunpaman, sa mga mata naming mga shaman, ang cultivation level ng Wang family ay wala. Ikaw ay hindi ganoon din kalakas." Tumingin sa kanya si Alex Dixon at nagtanong, "Nandito ka ba para mag-higanti para sa Wang family?" Natigilan si Wu Qi, ramdam niya ang balak na patayin na namumula sa katawan ni Alex Dixon. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Ang isang maliit na pamilya Wang ay nagpapadala ng maraming tao para imbitahan ang ating nakatatanda. Kaya naman lumabas kami para batiin siya. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Wang ay walang kinalaman sa akin, ngunit." Sinulyapan niya ang brocade box na nasa kamay ni Alex Dixon at sinabing, "Nawasak ang Wang family. Kukunin ko ang lahat ng wizard items sa bodega ng Wang family." Tanong ni Alex Dixon nang hindi kumukumot, "Anong gusto mo?" Sinabi ng pinuno, "Sa bodega ng pamilya Wang, mayroong isang mataas na uri ng magic weapon, Snow Silkworm Armor. Ito ay gawa sa sutla ng eksklusibong Snow Silkworm ng ating Wizard Tribe. Ang bagay na ito ay orihinal na isang wizard item. Gusto kong kunin layo nito." Pagkatapos niyang magsalita, itinuro niya ang brocade box sa kamay ni Alex Dixon, at may bakas ng kasakiman sa mga mata niya. "At saka, ang kahon na nasa kamay mo ay pag-aari din ng Wizard Tribe. Ituturing ko ang natitirang ginto, pilak, at mga kayamanan bilang gantimpala sa iyo. Ngunit dapat kong alisin ang 2 mahiwagang sandata na ito." Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Paano kung hindi ako pumayag?" Ngumuso si Wu Qi at sinabing, "Kung gayon, sisihin mo ako sa pagiging impolite. Ang katotohanan na maaaring sirain ng pamilya Wang ay huwag mong gawin ng pamilya Wang ay masyadong mahina. Ngunit ang Wizard Tribe ay isang matandang sa Green Sky Realm. Sila ay iba sa pamilyang Wang. Kung gusto mong mabuhay, mas mabuting iwanan mo ang mga bagay." Pagkatapos sabihin yon, muling nagsalita si Wu Qi, "Maraming Wang family ang nasa treasure vault ng Wang family. Wala na akong gusto, you should be enough." Naririnig din ni Alex Dixon ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Ito ay walang iba kundi ang paggamit ng parehong malambot at mahirap na paraan
sinabi niya na hanggat hindi nandoon ang dalawang bagay na ito, wala siyang pakialam sa iba pang mga kayamanan. Pagkatapos magsalita ni Wu Qi, tinitigan niya si Alex Dixon na may malamig na ngiti. Naging mapagbigay na siya, hanggat matalino ang isa, alam nila kung paano pumili. Sa oras na ito, si Song Renqing ay tumakbo ng kinakabahan at hinayla si Alex Dixon. Napalingon si Alex Dixon, si Song Renqing ay mukhang balisa at sinabi sa mahinang boses, "Brother Dixon, alam kong makapangyarihan ka, ngunit bilang isang lokal, ipinapayo ko sa iyo na huwag lumaban sa Wizard Tribe, sila ay mula sa sinaunang God Race, at sila ang kaharian, ang mga tagapag-alaga ng Azure Sky Realm ay matagal nang nakarating sa Nascent Soul Realm, at marami rin silang alam na mga sinaunang magic formation." Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Wu Qi matapos marinig ang kanyang mga salita. Ang ating Grand Elder ay nasa pag-iisa at lalabas sa loob ng ilang araw. Kung si Grand Elder ay makakapasok sa Soul Formation Stage, maraming Nascent Soul Stage Cultivator ang kailangang lumuhod. Alex Dixon, para sa kapakanan ni Jiao Su, bibigyan kita ng paraan, mas mabuting malaman mo kung ano ang makakabuti para sa iyo at ibigay mo sa akin ang gusto ko. Nagbago din ang karaniwang walang kabuluhang ekspresyon ni Jiao Su, kumunat ang noo niya at sinabing, "Alex Dixon, ang Witch Clan ay hindi isang ordinaryong cultivator, kailangan mong mag-ingat." Tuma-NGO si Alex Dixon at sinabi sa pinuno, "Halika at kunin mo." Ngumuso sa paghamak ang pinuno at mayabang na umabot, "Kunin mo sa sarili mo." F***CK, what the hell is this thing? Humihila ng ganito, hindi napigilan ni Chinlei na sampain, "Pinakamatanda na kapatid na lalaki, hayaan mo akong harapin siya." Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay para pigilan si Chinlei at sinabi sa pinuno, "Maaari akong lumapit, ngunit natatakot ako na hindi mo ito matitiis." "Cut the crap, mabilis na dalhin ito sa akin," naiinip na sabi ni Wu Qi, ang kanyang mga mata ay sakim na nakatitig sa kahon, naglalaway. "Sure, kaya mo yan." Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, bigla niyang inihagis sa harapan niya ang box ng brocade. Ang magic ruler ay ligaw sa tuwa at agad na sumubsob upang seluhin ito. Nang mahawakan niya ang brocade box, na may hong, biglang sumambulat ang brocade box na may malakas na spirit energy at nahati. Agad na pinalipad ang magic ruler, na puno ng dugo ang magkabilang palad. Nabasag ang kahon, at nabato ang isang batong may 5 kulay. Si Alex Dixon ay gumawa ng isang grabang motion sa hangin, at ang bato ay lumipad pabalik sa kanyang palad. Inilayo niya ang kamay niya at hinawakan ng mahigpit ang bato, saka iniangat ang ulo at ngumiti, "Kung hindi mo man lang mahuli ang batong ito, anong karapatan mong humingi sa akin ng isang bagay?" Pangit ang mukha ng pinuno, at isang string ng kakaibang pantig ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi maintindihan ni Alex Dixon, ngunit nagbago ang mukha ni Jiao Su, at agad siyang sumigaw, "Wu Qi, kung maglakas loob kang gumawa ng anumang bagay na walang ingat, huwag mo akong sisihin sa pag-atake sa iyo." "Anong sabi niya?" Malamig na sabi ni Alex Dixon. May gustong sabihin si Jiao Su, ngunit pinigilan niya ang sarili. Malamig na sinabi ni Ding Qing, na nasa tabi niya. Sinabi niya ang wikang mangkukulam, gusto niyang patayin kaagad at isakripisyo ang iyong kaluluwa sa Diyos ng demonyo. Ang kanyang katawan ay itinapon sa gupul bilang pagkain. Habang siya ay nagsasalita, ang bruhang pinuno ay umabante na. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng isang layer ng itim na gas, nakapasulong ang magkabilang palad nito. Isang malamig at malansang hangin ang umihip. Sa loob ng mabahong hangin, may ilang hindi malinaw na mga tao na humanoid, at kahit mahina ay naririnig ng isa ang mga tunog ng malungkot na sigaw. "Alex Dixon, umiwas ka dali." Si Jiao Su ay sumisigaw mula sa gilid. Ito ang Death Soul Pump, nagpadala ng umatake sa 3 kaluluwa at 7 kaluluwa. Ang grupo ng mga tao sa harap nila na nanunood ng palabas ay hindi nakaiwas sa oras at nataman ng itim na gas, agad silang bumagsak sa lupa. Sa ibabaw, sila ay ganap na hindi nasaktan, na parabang sila ay nakatulog. Gayunpaman, hindi na sila humihinga. Ang kanilang 3 kaluluwa at 7 kaluluwa ay kinuha na at natunaw sa itim na gas. Lalong lumapot ang itim na gas, at umihip ang malamig na hangin. Malamig na bumuntong hininga si Alex Dixon, akala ko ito ay isang sinaunang lahi ng Diyos.
Ngunit ito pala ay parehong basura ng gruesome ghost sect. Pagkasabi nun, iniunat niya ang kanang kamay at gumawa ng grabang motion sa kawalan. Si Qin Lei, na nakabitin sa kanyang baywang, ay biglang lumipad mula sa kanyang scabbard at sinaksak ang magic ruler. Lumaki ang itim na gas ng magic sound blade at ang bilis nito ay napakabilis, ito ay boss at nag-vibrate sa hangin, na nagdulot ng isang sipol, nag-iwan din ito ng mahabang itim na gas sa hangin, tulad ng isang jet plane na lumilipad sa kalangitan at nag-iiwan ng puting linya sa hangin. Bago pa mabawi ni Qin Lei ang kanyang sentido, naputol na ng The Cursed Sound Blade ang itim na gas na parang tofu, direkta itong tumusok sa dibdib ng witch ruler. Ang itim na ambon na nakapalibot sa ruler ay talagang sinipsip ng malinis ng spell sound blade na parang espongha na sumisipsip ng tubig. Nagulat ang mga tao sa paligid, sa isang kisap mata, ang talam ni Alex Dixon ay tumagos sa dibdib ng pinuno. Iniunat ni Alex Dixon ang kanyang palad, at ang sinumpaang sound blade ay lumipad pabalik, hinawakan niya ito. Lumingon siya at kalmadong inabot ang sinumpaang sound blade kay Qin Lei, na tulalang nakatingin sa kanya. Hindi mo ba ako tinanong kung paano gamitin ang sinumpaang sound blade? Ganyan ang paggamit nito. Noon lamang nang inig si Qin Lei, nabawi niya ang kanyang katinuan at tinanggap ang Sonic Curse Blade gamit ang dalawang kamay, puno ng paghanga ang kanyang mukha, F***CK, nang magturo ang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki, siya ay sobrang gwapo. Kabanata 949 matigas na tumayo ang pinuno, dahan-daang ibinaba ang ulo, tinitingnan ang isang transparent na butas sa dibdib nito. Kasunod nito, lumabas sa butas ang mga butil ng itim na gas at naglaho sa hangin. Hindi siya makapaniwala, natalo siya ng ganun lang. Niwala siyang oras para kumilos, ito kaya ang lakas ni Alex Dixon. Ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon si Wu Qi na pag-isipan ang lahat ng mga tanong na ito. Suray-suray siyang hakbang pasulong at bumagsak sa lupa ng malakas, at nanigas ang buong katawan niya. Ang grupo ng mga lalaking nakaitim na nakasuot ng damit na nakatayo sa likod ng pinuno ay lahat ay tumingin kay Alex Dixon ng may takot, ang kanilang mga mata ay hindi lamang puno ng takot, kundi pati na rin puot. Gayunpaman, hindi sila ng ahas, kakayanin ba nilang masaktan ang isang taong maaaring pumatay sa pinuno sa isang segundo? Inangat ni Alex Dixon ang ulo at tumingin sa kanila. Kaagad, ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit ay tila nakakita ng isang nakakatakot, at agad silang tumalikod at tumakas para sa kanilang buhay. Binawi ni Alex Dixon ang kanyang tingin, sa ilalim ng magalang na tingin ng mga tao sa paligid, naglakad siya papunta sa treasure vault na parang walang nangyari. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Jiao Su, matapos mag-isip sandali, umiling siya. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, mukhang may problema ako sa pagkakataong ito. Huminto sa paglalakad si Alex Dixon, pinatay ko sila, bakit kanila hinahanap? May gustong sabihin si Jiao Su ngunit tumigil, she shook her head and said, kalimutan mo na ta, anyway, this day will come sooner or later, it will depend on the situation then. Pagkatapos niyang sabihin yun ay mabilis siyang humakbang, agad na yamakap sa braso ni Alex Dixon ang kanyang jade arm at ngumiti ng nakakaakit, I am with you, when the time comes, hindi mo kayang huwag akong pansinin. Bumagsak ang braso ni Alex Dixon at bigla siyang nakaramdam ng init, tahimik siyang umatras ng ilang hakbang at sinabing, kung hahanapin ako ng witch clan, ako mismo ang haharap sa kanila. Isang tusong tingin ang sumilay sa mga mata ni Jiao Su, she said sweetly, I will take it as you agreeing. Anyway, my life is in your hands. If something happened to me, you have to save me. Kung mamatay ako, kahit maging babaeng multo, I'll still kumapit sa'yo. Ngumiti siya ng nakakaakit, medyo girlish pa nga ang style niya na nakakakuha ng kaluluwa. Kung hindi lang alam ni Alex Dixon na nililinang niya ang pure maiden mind law, tuluyan na niyang nakalimutan ang edad nito. Dinala ni Qin Lei ang kanyang mga tauhan upang hawakan ang eksena. Binuka ni Alex Dixon ang kanyang palad, sa kanyang kamay ay isang makukulay na bato na kasing laki ng isang itlog. Ano ito? Nagtataka si Ding Qing at nagtanong. Bago pa makapagsalita si Alex Dixon, nagpatuloy si Jiao Su, ito ang Nuwa Stone, ang pinakamahalagang kayamanan ng Witch Clan. Bakit nasa treasure vault ng Wang family ang kayamanan ng Witch Clan?
Nagtatakang tanong ni Ding Qing, sa lakas ng pamilya Wang, imposibleng harmony nila ang Witch Clan. May lakas ba sila ng loob na gawin yun? Sa oras na ito, nagtanong din si Alex Dixon, ang Snow Silkworm armor ay armor din ng Witch Race, tama ba? Oo, nag-cross arm si Jiao Su at sinabing, ang Snow Silkworm armor ay ginamit ng Wizard Tribe para makipagpalitan ng mga magic tool kasama ang Wang family noong nakaraan. Kahit na ang matatalas na mga sandatang mahika ay mahirap makapasok, at ito ay isang defensive na kayamanan para sa cultivator, tanging ang Wizard Tribe na maaaring magpalaki ng Snow Silkworm sa Green Sky Realm hindi available sa labas ng mundo ang kumuha ng silk armor. Napatingin si Alex Dixon sa batong nuo sa kanyang palad. Natural na alam niya ang halaga ng kayamanan nito. Ito ay isang sinaunang pinakamahalaga na kayamanan, at ito ay mas mahalaga kaysa sa Eastern Emperor Bell. Ayon sa mga alamat, maaaring ayusin ng Nuwa Stone ang langit at lupa, at nagtataglay ng pinakamataas na katangian ng bato na enerhiya. Ang mga bato na nahulog pagkatapos ng pagpapanumbalik ay hindi lamang naglalaman ng kakanyahan ng dugo ni Nuwa, ngunit hinihigop din ang mga enerhiya ng langit at lupa. Ito ay isang kayamanan na pinangarap ni Cultivator. Hindi kaya ang mga batong ito ay ginamit din ng mga shaman para ipagpalit sa pamilya Wang? Hindi yun, umiling si Jiao Su. Ang bato ng Nuwa ay ang tunay na kayamanan ng angka ng mga mangkukulam. Ito ay sinasamba ng angka ng mga mangkukulam mula pa noong unang panahon sa altar. Paano ito magagamit upang ipalit sa iba pang mga bagay? Gayunpaman, ang bato ng Nuwa ay nawala ng mahabang panahon. Ang Witch Clan ay nagpapadala ng mga tao upang hanapin ito sa loob ng mahabang panahon, kaya't wala silang magagawa kundi ang sumuko. Ngumuso si Ding Yu at malamig na sinabi, ang Wang Clan ay ipinaglalaban nito kahit saan. Natatakot ako na ninakawan din nila ito mula sa kung saan. Gayunpaman, hindi nila alam ang halaga ng batong Nuwa, kaya itinapon nila ito sa sulok ng kayamanan, vault, at tinatakan ito hanggang ngayon. Mahina na sinabi ni Alex Dixon, kung gayon, ang pinuno ay inspirasyon ng kayamanan at nais na kunin ang Nuwa Stone. Nararapat siyang mamatay, malamig na sabi ni Ding Qing. Itinago ni Alex Dixon ang batong Nuwa sa kanyang mga bisig at naglakad papunta sa treasure vault. Tingnan mo, mayroon ka bang mahiwagang kayamanan na magagamit? Talaga, biglang lumiwanag ang mga mata ni Ding Qing. Maraming mga high-grade magic treasures dito at mahirap bilhin ang mga ito sa labas ng mundo. Ngumiti din si Jiao Su at sinabing, Alex, napakabigay mo, gusto kitang sundan habang buhay. Nasanay na si Alex Dixon sa mga salita niya. Kung hindi lang alam niyang nililinang nito ang mind law, maraming tao ang mag-iisip na isa itong slot sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga kilo at kilo. Agad na tumakbo ang tatlong babae sa treasure vault na masayang hinahanap ang magic weapon na hinahanap nila. Nakita na ni Alex Dixon ang lahat ng mahiwagang kayamanan sa bodega, maliban sa Nuwa Stone, na isang supreme grade na sinaunang mahiwagang kayamanan. Ang mahiwagang sandata sa kuweba ay hindi gaanong nagagamit sa kanya, magagamit lamang niya ang mga ito para ayusin ang mahiwagang kayamanan. Nagpasalamat si Hanyun kay Alex Dixon, ngunit hindi pumasok para kunin ang mga magic weapon. Siya ay orihinal na tao sa labas ng kaharian, karaniwan siyang gumagamit ng maiinit na sandata, at napakabihirang gumamit siya ng mga sandatang mahika. Pumili ng isang round si Jiao Su at naglabas ng malambot na armor na kumikislap na may silver light. Ito ang Snow Silkworm armor ng Wizard Tribe, pinili niya ito at isinuot para protektahan ang sarili. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon, sa kanyang antas ng paglilinaw, hindi niya magagamit ang Snow Silkworm armor. Alex, sa tingin mo paano ako dapat magpasalamat? Kinindatan siya ni Jiao Su, paano kung ibigay mo ang iyong sarili sa akin? Napangiti ng mahina si Alex Dixon, kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, kapag kailangan mong gamitin ang pamilya Jiao sa darating, kailangan mo lang akong sundin ng walang kondisyon. Walang problema, hindi nag-atubili si Jiao Su, hindi banggitin ng pamilya Jiao, maaari pa akong maglingkod sa iyo bilang aking Panginoon. Kahit na siya ay mukhang isang batang babae sa kanyang unang bahagi ng 30s, mas kimang siya kaysa sa iba. Ang kanyang paraan ng paghawak ng mga bagay ay napaka-flexible. Nitong mga nakaraang araw, alam na niya na hindi ordinaryong tao si Alex Dixon. Pagpasok sa nascent soul reel sa maikling panahon, ang kanyang potensyal ay sadyang nakakatakot.
Kung gusto ng pamilya Zhao na makahanap ng ganoon kalakas na taga-suporta, ito ay magiging katulad ng paghahanap ng isang tagapagtaguyod. Siyempre, hindi siya maaaring maging mas masaya tungkol dito. Sa oras na ito, lumabas sina Ding Qing at Ding Yu, ngunit wala silang nakitang angkop na magic weapon. Nag-isip sandali si Alex Dixon at naglakad papasok para kunin ang ice crystal needle. Paano ito? Naalala niya na si Ding Qing ay magaling sa pagpapakawala kay Go at pagkalason, ngunit palagi niyang ginagamit ang ordinaryong willow leaf darts bilang mga nakatagong sandata. Oo naman, nagliwanag ang mga mata ni Ding Qing, kinuha niya ang ice crystal needle at sinabing, "Salamat, Boss Dixon." Ang walang kulay na hindi nakikitang nakakatakot na sandata na ito, kasama ng sarili nitong malamig na lason, ay libu-libong beses na mas malakas kaysa sa kanyang willow leaf darts, sapat na yun para madagdagan ang kanyang lakas. Kinuha ni Alex Dixon ang isang mahaba at manipis na itim na letigo at iniabot kay Ding Yu. Ang Bloodthirsty Thunder Whip na ito ay isang high-grade magic weapon na ginawa mula sa mga litid ng Blood Python. Ito ay naka-embed sa gulugad ng Blood Python, at may mga maitim na kawit at barb sa katawan nito. Kapag ito ay iniugoy, magkakaroon ng magiging tunog ng hangin at kulog, na katulad ng mga epekto ng Cursed Sound Blade. Sa tingin ko ay dapat mong gamitin ito. Salamat. Kinuha ni Ding Yu ang letigo gamit ang dalawang kamay at binigyan si Alex Dixon ng isang pasasalamat sa tingin. Ngayon lang, ang dalawang babae ay namumulot ng mga bulaklak sa kuweba at wala silang mahanap na angkop. Ngayon ang mahiwagang sandata na ito ay eksaktong gusto niya. Itinaas niya ang mahabang letigo at iniwagayway ito sa isang itim na arko sa hangin. Habang inihampas niya ang letigo, isang matalim na sipol ng buto ang tumunog sa hangin, na nagpaparamdam sa mga tao na nahihilo. Kabanata 950 damapo ang letigo ni Ding Yu sa lupa, at isang malalim na bitin ang lumitaw sa lupa, maging ang 2 metrong taas na bato ay nabasag ng letigo. Tuwang-tuwa ang tatlong babae nang matanggap nila ang magic weapon, lalo na si Zhao Su. Hindi lang niya nakuha ang magic weapon, niyakap din niya ang binti ni Alex Dixon, ang kanyang ngiti ay parang bulaklak, at ang kanyang buong katawan ay puno ng alindog. Nakita niya silang masayang nag-uusap sa tabi niya, excited na pinag-uusapan ang mga insight ng kanilang magic treasures. Umiling si Alex Dixon at inutusan si Qin Lei na bantayan ang treasure vault, pagkatapos ay inilipat niya ang 100 o higit pang mga high-grade na magic weapon sa bulwagan ng pamilya Wang. Ang mga tao ng pamilya Wang ay nakakulong lahat sa piitan, at pinahintulutan nila ang magkapatid na Ding na alagaan sila. Ang grupo ng mga tao ay nanatili sa lumang tirahan ng pamilya Wang para sa gabi. Sinipa ni Alex Dixon ang pinto ng bulwagan, ang loob ng silid ay lubhang maluho, ang carpet ay puno ng mga sandatang mahi at sinaunang jade na naglalaman ng enerhiya. Naglakad siya sa gitna ng bulwagan at iwinagayway ang kanyang kamay para ipatawag ang Eastern Emperor Bell. Ang Eastern Emperor Bell ay umindayog sa hangin at dahan-daang bumagsak sa lupa, ito ay higit sa 1 metro ang taas. Ang kampana ay natatakpan ng mga bitak, na nagpapakita na ang mahiwagang kayamanan ay nasira. Bukod dito, ang kampana ay nababalot ng malabong itim na ambon, na absorb nito ang kaluluwa ng soul token ng pamilya Wang. Iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at hinawakan ang katawan ng Eastern Emperor Bell, agad siyang nakaramdam ng pamilyar na aura. Ang kaluluwa at kaluluwa ng kanyang lolo ay natatakan sa katawan ng kampana. Talagang hindi niya inaasahan na ang kanyang lolo ay may balak na laban sa pamilya Wang pagdating niya sa Three Water Town. Mahigit 10 taon na siyang nabuhay sa isang nakatutulong na buhay. Kung hindi dahil sa katotohanang nalipol ang magkapatid na Ding, personal na pinatay ni Alex Dixon ang pamilya Wang. Gayunpaman, sa walang awa na paraan ni Ding Qing, ang pamilya Wang ay mapapawi kapag nahulog ito sa kanyang mga kamay. Pumasok si Alex Dixon sa looban, inutusan na niya si Qin Lei na maglagay ng ilang piraso ng sinaunang jade sa lupa, at ayon sa kanyang setup, mag-set up ng super crossing formation. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang Eastern Emperor Bell ay agad na nahulog sa forma Sion. Casual siyang gumuhit ng ilang linya sa walang laman gamit ang kanyang kaliwang kamay at gumuhit ng Sanskrit Supreme Crossing Seal gamit ang kanyang mga katangian na enerhiya. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay at agad na dumikit ang selyo sa Eastern Emperor Bell.
Agad na lumiwanag ang magic formation na may mahinang liwanag at puting liwanag ang kumikislap. Ang Eastern Emperor Bell sa mga mata ng array ay nabalot din ng isang layer ng kumikinang na puting liwanag. Sa puting liwanag, maraming parang alitaptap na bola ng liwanag ang dahan-daang lumipad mula sa katawan ng kampana, at lumutang patungo sa kalangitan sa gabi. Pinag-cross ni Alex Dixon ang mga kamay sa likod at tumingala sa langit na puno ng alitaptap. Ang bawat isa sa mga alitaptap na ito ay ganap sa kaluluwa at kaluluwa ng isang tao. Ang libu-libong alitaptap sa kalangitan ay ang mga kaluluwa ng libu-libong tao. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang nasaktan ng mga token ng kaluluwa ng Wang Clan. Ngayon, ang Wang Clan ay nabura, at ito ay kanilang sariling kasalanan. Biglang may lumipad na alitaptap mula sa katawan ng kampana. Binalot ng spiritual sense ni Alex Dixon ang looban, agad naman siyang sumimangot at inilahad ang kamay. Ang alitaptap na ito ay malayang lumipad sa kanyang palad. Sa isang iglap, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalat kay Alex Dixon, napabuntong hininga siya at tinitigan ang alitaptap na nasa kamay niya. Ito ang kaluluwa at kaluluwa ng kanyang lolo. Parang may naramdaman ang kaluluwa niya habang kumikislap sa kamay niya. Sa isang pitik ng kanyang kamay, si Alex Dixon ay nagpatawag ng isang water spirit at sinipsip ito sa water spirit, upang maiwasang masugitan ang kanyang kaluluwa, binalot niya ito ng natural na enerhiya ng water spirit. Kapag bumalik siya sa Yan Capital at iniksyon ang kaluluwa at kaluluwang ito sa katawan ng kanyang lolo, makakabalik na sa normal ang kanyang lolo. Sa susunod na walang oras, ang kaluluwa sa loob ng Eastern Emperor Bell ay nawala sa manipis na hangin, wala ng mga alitaptap na lumulutang mula sa katawan ng kampana. Inalis ni Alex Dixon ang Eastern Emperor Bell at bumalik sa bulwagan, pinagmasdan niya ang sahig na puno ng mga high-grade magic weapons. Ang mga magic weapon na ito ay pawang kayamanan sa black market, ang bawat isa sa kanila ay maaaring makaakit ng mga magsasaka upang labanan sila. Ngunit ngayon, gusto niyang gamitin ang mga magic weapon na ito para ayusin ang Eastern Emperor Bell at ang Sword Souls. Ang dalawang ito ay ang pinakatanyag na kayamanan ng sinaunang panahon, ang magic weapons. Kapag naayos na ang mga ito, ang mga mahalagang high-grade na magic weapon na ito ay mawawalan ng silbi. Iniwas ni Alex Dixon ang kanyang mga mata sa kanila habang siya ay nagkalkula sa kanyang puso. Ang mga high-grade na magic weapon na ito ay walang problema sa pag-aayos ng kanyang magic weapon. Maaari pa nilang dagdagan ang kanyang magic treasure, ngunit maaari lamang nitong dagdagan ang kanyang magic treasure ng isa. Alin ang dapat niyang dagdagan? Ang Eastern Emperor Bell ay isang sinaunang magic weapon. Matapos itong ma-upgrade, makakapaglabas ito ng kapangyarihan na maaaring sirain ang langit at papatayin ang lupa. Ang Sword Soul ay naging bahagi na ng kanyang katawan. Karaniwan, kailangan niyang sumipsip ng malaking halaga ng enerhiya. Kung gusto niyang dagdagan ang dami ng enerhiya na ginugol niya, kailangan niyang kumonsumo ng hindi bababa sa ilang beses na higit pa kaysa sa Eastern Emperor Bell. Bukod dito, ang kapangyarihan ng Sword Soul ay napakahusay. Sa kanyang kasalukuyang pagtatanim, halos hindi niya ito makontrol. Kung dagdagan pa niya ang kapangyarihan ng Sword Soul, magiging napakahirap na kontrolin ito. Kung tungkol sa espiritu ng tubig, ito ay isang paglalarawan na bagay na inalagaan ng langit at lupa. Maaari nitong kontrolin ang tubig sa kalooban. Kung itataas nito ang diwa ng tubig, hindi magiging problema para dito na magpatawag ng napakalaking baha na magwawasak sa lungsod. Napaisip si Alex Dixon, ang ilang mga sinaunang magic armas ay ang lahat ng pinakamahalaga sa kayamanan. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling mga pakinabang. Hindi siya makapagdesisyon kung ano ang gagawin saglit. Makalipas ang 15 minuto, nagdesisyon si Alex Dixon at agad na umatake. Ang pag-aayos ng mga magic weapon ay napakadali, kailangan lang niyang makuha ang enerhiya ng mga high-grade magic chi na ito, at pagkatapos ay gamitin ang espiritu ng magic weapon para ayusin ito. Ngunit upang madagdagan ang mga sandatang mahika, ito ay halos kapareho ng kahirapan sa pagpapalaki ng kultibasyon ng isang tao. Kung mas bihira ang mga top-grade na magic weapon, mas mahirap paramihin ang mga ito. Higit pa rito, nakadepende rin ito sa posibilidad. Kahit na winasak ni Cultivator ang mahigit 100 magic weapons, nabigo pa rin siyang dagdagan ang mga ito. Nagdesisyon si Alex Dixon, agad niyang ikinaway ang palad niya.
Ilang bola ng Samadhi Divine Fire ang lumipad mula sa kanyang palad at nagsimulang sunugin ang mga high-grade na magic weapon sa silid. Matapos masunog ng apoy, ang mga mahiwagang sandata ay nagsimulang maglabas ng mga tunog ng pagsipol, na parabang sila ay tumatangis. Hindi sila pinansin ni Alex Dixon, gamit ang isang kamay, na-activate niya ang 3 flavorful Divine Fire, at sa kabila, kinuha niya ang Thunder Order at tinawag ang Heaven Thunder. Honglong sunod-sunod na hinampas ng Heaven Thunder at hinampas ang magic weapon. Habang patuloy na umaatake ang Heaven Thunder, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa magic weapon, at isang bakas ng 5 kulay na nagbibigay ng enerhiya sa pinakawalan mula rito. Ang bawat magic weapon ay may iba't ibang proseso ng pagpino, kaya't ang espiritual na enerhiya na kanilang inilabas ay naiiba sa kulay. Halimbawa, ang magic na sandata na pinino mula sa ilalim ng karagatan ay maglalabas ng mahinang pulang enerhiya na naglalaman ng natural na enerhiya ng magma. Ang mga sandatang mahika na pinino mula sa 3 apoy True Flame, pati na rin ang pinong esensya ng dugo, ay maglalabas ng madilim na pulang alon na enerhiya na nagdadala ng madugong amoy. Ang enerhiya ng mahiwagang kayamanan na may iba't ibang kulay ay pilit na kinuha mula sa mahiwagang sandata tulad ng mga silk na nagbabalat na cocoon. Ang enerhiya ng mahiwagang kayamanan na nakakalat sa hangin ay natunaw na lahat sa 3 flavorful Divine Flame. Ang apoy ay sumisipsip ng lahat ng uri ng enerhiya. Ang apoy sa labas ay may 7 kulay na kulay, sa huli, ito ay naging bola ng puting apoy, nakakabigla ang temperatura, at kasing liwanag ng maliit na araw. Kung hindi dahil kay Alex Dixon na nag-set up ng isang mahigpit na spell sa paligid ng bahay, ang buong Three Rivers Town ay nasunog sa abo ng puting apoy na naglalaman ito ng malakas na impluwensya sa enerhiya. Ngunit kahit na mayroong temperatura ng pagtatanggol, ang paligid ay magiging napakataas pa rin. Ang mga taong nagbabantay sa labas ng court ay basang-basa sa pawis dahil sa init, na parabang 3 araw ay nag-iihaw pa ng kalan. Kahit na nilinang ni Jiao So ang Pure Maiden Mind Law at ipinanganak na may malamig na katawan, basang-basa pa rin siya sa pawis dahil sa init, tinanggal lang niya ang kanyang kipaw at isinuot lamang ang Snow Silkworm Armor, na nagpapakita ng kanyang Kat-Anji tanging anyo ng lubos. Ang konstitusyon ni Ding Qing ay naayos na ni Alex Dixon, ngunit ito ay hindi pa rin maatim na mainit. Direkta siyang tumakbo sa courtyard sa labas ng Wang family para magbantay, ngunit hindi pa rin nabawasan ang init sa labas, sa sobrang init ay tubig na lang ang naiinom niya ng walang tigil. Nabalot ng init ang buong Three Water Town, na alarma lahat ng mga taong bayan. Napatingin ang lahat sa langit dahil sa gulat, pinagmasdan nila ang sunod-sunod na pagtama ng mga kidlat ng langit sa kalangitan, lahat sila ay tumama sa mansyon ni Wang, na puno ng makukulay na ilaw ang langit sa itaas ng mansyon. Sino ang nagpino ng mga artifact? May isang abnormal na kababalaghan sa kalangitan. Natatakot ako na ang pinakamataas na antas ng Numinous Treasure ay malapit ng ipanganak. Kapag lumitaw ang isang pinakamataas na antas ng kayamanan ng espiritu, ito ay sasamahan ng makalangit na kapighatian. Kung ang isa ay pabaya, ang paggawa ng artifact ay magiging abo, at maging ang kanilang mga kaluluwa ay magkakalat. Abangan ang susunod na kabanata.